Ang araw na ito ay isang makasaysayang pagkakataon para sa ating mga katutubong pamayanan, lalo na ang ating mga non-Moro indigenous people sa Bangsamoro at marginalized at unrepresented na mga indigenous cultural community at indigenous peoples sa isla ng Barm. Sa wakas, ito ay isang magiging ganap na batas na. Nais kong balikan ang mga panahon kung saan ang ating mga katutubo sa Barm ay nagsimulang mamulat sa kanilang mga karapatan. Isa sa pangunahing karapatan nila ay ang pagkilala sa kanilang lupain ngayon. Hindi sila nagdalawang isip na magsampa ng kanilang mga Certificate of Ancestral Domain Title sa National Commission on Indigenous People dahil ito ang ahensyang nagbibigay ng sertipiko para kilalanin ang bawat lupain ng mga katubo sa buong Pilipinas. Mahaba ang proseso at kwento sa likod nito na hindi na kayang isa-isahin pa o isipin pa. Nang mabuo ang ARM, nagkaroon din ng opisina na tinawag na Office for Southern and Cultural Community. Subalit, wala pa rin itong sapat na kapangyarihan at kakayahan para mga siwa sa usapin ng lupain ng katutubo. Pagkaroon din ng batas tulad ng Muslim Mindanao Autonomy Act 2001, ito ay patuloy lamang sa pagkilala, pagrespeto, pagpalawak at pagprotekta sa karapatan ng mga katutubo sa datingan, lalo na sa pamahalaang katutubo, sistema ng hustisya at mga batas kaugalian. Sa mga panahon iyon, tila nagiging tarantino ang buhay ng mga katutubo. Kung saan sa tuwing lumalapit sila sa national, tila walang nangyayari at pinapaasa lamang sila. Bagamat may mga batas at tinawag na bundles of rights, hindi ito naramdaman ng mga katutubo maging saan. Nagkaroon ng isang pagkakataon kung saan nagbukas ang usapin ng tabing ng pintuan sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at gobyerno ng Pilipinas at magsimula ang prosesong pangkapayapaan. Ang unang dokumentong lumabas ay ang 16 Decision Point on Principles. Sinundan ito ng Framework Agreement on the Bangsamoro at ang huli ay ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Naalaala ko pa, Mr. Speaker, nakasama ako sa ilang mga pag-uusap sa Kuala Lumpur kung saan tinalakay ang magiging ano ng Bangsamoro. Doon napag-alaman na mayroon pang ibang mga tao sa Bangsamoro na siyang pinagmula ng katawagang non-Moro indigenous peoples. Sila ang makatutubo na hindi itinuring na Moro at sila ay ang Teduray, Lambaynian, Bulanong Manobo, Hidaonon, Bulaan at Irunong Manobo. Dahil dito, ng Moro Islamic Liberation Front at gobyerno ng Pilipinas na dapat walang mainiwan. Kaya makikita natin sa Bangsamoro Organic Law na may espesyal na mga karapatan para sa ating mga non-Moro indigenous peoples. April 11, 2023, Mr. Speaker, bilang miyembro ng parlamentong ito, ako po ay nagsumiti din ng Bill 166 na partikular sa ating mga non-Moro indigenous people, subalit ito ay mabot lamang sa unang pagbasa at hindi na umusad pa. Nang ipinasa ng Government of the Day ang Bill 273, nagkaroon tayo ng pagkakataong suriin ito at nagsagawa ng konsultasyon sa mga katutubo para masuri ang naisabing panukala. Sa mga konsultasyon, laging lumalabas ang tanong kung saan ang mga non-Moro indigenous people. Kaya't nailagay siya sa definition ng termino. Mahalaga ito, Mr. Speaker. Ang pagkilala sa identity
ay mahalaga upang malinaw na maipatupad ang kanilang mga karapatan na nakakabit sa kanilang pagkilanlan. Maaring hindi perfecto ang Batas 273, subalit ang laging sinasabi ng mga katutubo ay sana mayroong kahit maliit na papel na nagsasabing ang lupain ito ay amin upang hindi kami mapaalis sa aming mga lupain at maproteksyonan ang aming mga karapatan. Mr. Speaker, marami sa ating mga katutubo, lalo na sa mga liblib na lugar, ay manatiling bakwit at hindi pa nakakabalik sa kanilang mga tirahan. Dulot ng mga suliran patungkol sa pagmamay-ari ng lupain. Marami na ang namatay at ang ugat na dahilan nito ay may kinalaman sa usapin ng lupa. Sa ngayon, Mr. Speaker, naghahalong tuwa at pangamba ang ating nararamdaman. Dahil maaari ko nang balikaan ang aking komunidad at sabihin sa kanila na ang matagal nilang hinihintay na pagkilala sa kanilang lupaing lumuno ay isa ng nagiging ganap na batas ngayong hapon. Pangamba rin, Mr. Speaker, dahil ang Ministry of Indigenous Peoples Affairs na inatasang mga laga at magprotekta sa karapatan ng mga katutubo ay sana magampanan ang kanyang tungkulin. Natutuwa rin ako, Mr. Speaker, dahil merong mga pagkakataon na naumpisahan rin ang mga dialogo sa ating mga kapatid na Moro. At sana masundan pa ito ng maraming mapayapang dialogo at pagkakaunawaan, lalo na sa implementasyon ito. Naiintindihan ko ang reservation ng mga kapwa kong miyembro ng parlamentong ito. Ang batas na ito ay masyadong komplikado